everyone, this is Doc Jello. Kasama ko ngayon dito sa clinic ang ating mga tropa. Ayan si Ferds. For today, pag-usapan natin kung ano yung mga sakit na napakadaling i-prevent pero kapag tumama sa inyong mga aso ay sobrang lala at maaaring ikamatay pa. There's this saying dito sa aming clinic or even sa lahat ng mga veterinaryo out there that prevention is always better than cure. Ang pagpe-prevent or yung pag-iwas sa mga sakit will always be the best option than kaharapin yung mga sakit na to. So meron tayong tatlong sakit na usual na kinakaharap dito sa clinic na commonly na dinadanas ng ating mga fur babies na napakadali lamang i-prevent. Ay na natin dito yung pinaka-common na sakit. Yun yung mga viral infections. So ito yung mga viruses like parvovirus and distemper virus. Bakit sila yung number one? Ito kasi yung pinaka-common na sakit na dinadanas or mga common na pasyente namin dito sa clinic. Napakadaming pasyente or hindi nawawalan kami ng pasyente na mayroong viral infection. Pero magkano nga ba ang cost ng prevention sa mga ganitong klase ng sakit? At magkano nga ba yung cost ng treatment kapag sila ay tinamaan ng ganitong sakit? So yun guys, ang prevention for viruses is bakuna. So ibig sabihin, pag nagpabakuna ang inyong mga aso, magkakaroon sila ng protection. Pero kailangan nyo pong i-keep in mind that vaccination is not 100% prevention against those diseases. Kung nababalitaan ninyo, meron pong mga bakunado ng COVID-19 vaccine, either isang shot or nakadalawa na tinatamaan pa rin sila ng sakit. Pero bakit nga ba ganun, no? Meron din kayo nababalitaan na completely vaccinated yung aso pero nagkakaroon pa rin sila ng parvo or distemper. Pero bakit nga ba ganun? Ang bakuna po is not 100% defense against virus but an added layer of protection against virus. So, ibig sabihin, may chance pa rin na magkaroon ng virus ang inyong aso. Pero luckily, kung sila ay kompleto ng bakuna, mas less na yung clinical signs at mas mabilis sila makaka-recover sa sakit na ito. Pero mas worst ito kapag wala pa talagang bakuna yung aso at tinamaan na siya ng virus. So, ang prevention for viruses or yung mga bakuna natin like 5-in-1, 8-in-1, or 6-in-1 would cost you around 450 to 600 only. Ibig sabihin, di ba, napakamura nito kung ikukumpara naman natin sa treatment. So, ito na tayo. Halimbawa, tinamaan na ang inyong aso. Ano nga ba ang mga gagastusin natin kapag tinamaan na ng malalang sakit na yan? For the information of everyone, ang mga sakit po na viral infection ay hindi nakukuha ng remedy lang. Yan po mga sakit na yan ay nakakamatay at masyadong malala ang clinical signs na dinudulot nito sa inyong mga aso or pusa. So kapag tinamaan sila niyan, guys, do not self-medicate and do not rely sa mga home remedies na nakikita natin online. Pag nagpa-check up kayo, ang halaga nun is always may doctor's fee yan or yung professional fee ng doktor. That would cost you around 300 to 400 or 500, depende sa doktor yan. And ang sunod na ginagawa natin dyan is dinadiagnose natin by the use of test kits. So tulad ng COVID-19, 'di ba, may mga test na ginagawa diyan to confirm the infection. Ganon din po kapag tayo ay mayroong viral infection, nagko-confirm tayo ng mga test or kino-confirm yung condition via test kits. Kadalasan ang tawag natin dito is yung mga lateral test kits. So yun yung mga test that would say kung yes or no, kung meron ba yung aso natin or wala. This test would cost you around 600, pinakamura yung mga single test. And then, meron din naman po mga combination of tests that would cost you around 1,200 to 1,000. So, kung na-diagnose na at nakita nga nag-positive yung inyong aso, regardless kung what kind of virus yan, sabihin na natin specifically si parvo, ito naman yung susunod na gagawin. After the diagnosis, usually, depende yan kung ano yung sakit. Kapag parvo, we have two options. Pwedeng inuuwi sa bahay, nire-resetahan ng gamot, or pinapa-confine. So, kapag confinement, it would cost you around 1,500 per day. Minsan, yung ibang clinic would cost you around 2,500. Depende sa kanilang rates and facility. Ayan, sabi ni Doc Paula daw, minsan may mas mahal pa daw doon sa presyong binanggit natin. So, estimate natin, yung mga ganun presyo, 3,000. Ayan, pinakamahal na yun, Doc, no? Yun. So, depende yan sa hospital or sa clinic.
Kasi yung iba, mas mahal sila dahil may mga added services sila like nurses, 'di ba? Yung mga 24 hours nurses. Kaya mas mahal yung mga confinement ng ibang clinic. Pero yun, rough estimate will be around 1,500 or more. So ibig sabihin, kapag ginamot naman din po sa bahay, hindi siya ganun kamahal, pero maraming gamot na ibibigay. And then kapag halimbawa pina-confine, hindi po sigurado yung araw kung gaano katagal magsistay yung animal sa facility. So, depende po yan sa progression ng pasyente. So, halimbawa pong na-confine ng inyong aso, ang ginagawa lamang po ng mga doktor is tinutulungan sila or sinusuportahan. Puro supportive treatment lamang yung nagagawa sa mga viral infection. Kaya sa ganun po, walang kasiguraduhan kung ano magiging response ng inyong aso sa medication or dun sa virus mismo. So, sila ba ay lalaban or hindi? Kaya hindi po natin masasabi kung gaano katagal. Imagine yung presyong binanggit ko kanina per day, 24 hours. Kung 5 araw, 7 araw, or 10 araw, minsan 3 weeks. May ganun, Doc, no? Naghihintay talaga sila na mabuo yung poop. So, minsan din kasi may mga comorbidities na condition yung aso na kailangan tingnan. Kaya tumatagal talaga yung kanilang confinement. So, it depends pa yan. So, tulad niyan, 'di ba? Napakamahal nun kung magtatagal ng sobrang tagal sa confinement facility. And then, syempre napakadelikado. Maaalanganin or magiging 50-50 yung buhay nila dahil hindi natin sigurado kung gagaling or hindi. So, ibig sabihin lang natin dito na ang inyong mga aso ay napakatindi ng dadasin kapag sila ay tinamaan ng sakit compared sa bakunang ibibigay na napakamura. Ako guys, kasi ito si Perds papansin, tawa ng tawa. Nagbablog ako, tawa ng tawa. Anyway, ano nga ba yung sinasabi ko? Sabi ko yung mga prevention natin sa bakuna, napakamura niyan. 'Di ba? Magkano yung shot ng bakuna? 600 lang, 450 versus dun sa libu-libong presyo na kailangan natin gastusin pagka sila ay napa-confine. And guys, tandaan natin, ulitin ko, this mga sakit na to sa viruses is self-limiting. Ibig sabihin, hindi po yan, kumbaga, kontrolado ng doktor. Nasa katawan ng pasyente yan. Kaya yan pong mga sakit na yan, bukod sa malalang condition ng kanilang dinudulot sa inyong mga aso or pusa, it's also, ano nga ba to? Ano ito kasi sabihin ko? Ang sakit ng ulo ko. Natandaan ko na, bukod na sila ay self-limiting, yung mga sakit pong yan ay hindi nakukuha ng home remedies. So, yung mga nagtatanong, bakit hindi nyo na lang tulungan yung mga may parvo, ganyan-ganyan, di ba? Mga, ano po bang gamot dito? Yung mga taong direktang nagtatanong kung ano yung mga gamot sa sakit ng kanilang mga aso. Yan po kasi mga sakit na yan is nakadepende kung ano yung sitwasyon ng pasyente. So, kaya nga po ina-assess ng doktor yan kung kailangan na ba siyang i-confine or hindi. Dahil yung mga sakit like that or yung mga viruses like that is hindi nakukuha ng home remedies lamang. So, yun po yung katotohanan doon na kailangan yung tanggapin. Level. Hindi, okay lang. Okay lang. So, ayan o. Pinapakilaman kamo ko nila sa vlogging ko. Ayan si Doc Paula. At ayun naman si Pero Dijigi. Di ka magpakita ka, Perds. Mag-hi ka. Hi. So yun, yung reality kasi ng home remedies po guys ay hindi sa lahat ng sakit is okay yan. So may mga sakit po na malala na hindi kaya ng ganyan. Kahit anong ipilit natin dahil hindi afford, talagang hindi rin po namin kayo mabibigyan ng advice na makakatulong sa pasyente. Other than that, may lalamove. Lalamove, sa akin na naman yan. 5 yung parating ko eh. Natin pwedeng ipilit yung home remedies sa kondisyon na hindi naman akma para doon. So halimbawa, napakalala ng kondisyon, tapos ipipilit natin yung home remedies kasi nga wala tayong budget para sa mga nabanggit ko. Napakahirap din talaga nung ganong sitwasyon. Para tayong, parang halimbawa na lang dito, yung may sinaksak, no? Sinaksak sa tiyan. Tapos, nandyan pa yung kutsilyo sa tiyan niya, tapos magpo-post kayo sa social media. Ano po bang home remedy dito, di ba? Mga ganong condition, di ba? Like, hindi talaga siya kaya ng ganong klaseng pamamaraan lang. Tapos, ipinipilit natin kasi yun lang yung kaya. So, magko-compromise dito yung pasyente. Kaya, kailangan po talagang dinadala sa doktor yan ng ma-assess ng maayos. So,
para hindi na po maranasan yung mga ganyang klase ng problema or sitwasyon sa inyong mga aso, specifically yung mga viral infection like parvo and distemper, magpabakuna na sila. Hindi man 100%, at least sila ay mayroong protection against it. Kayo din, magpabaksin na rin kayo ng COVID-19 vaccine para hindi kayo mahahawa. Or kung mahawa man kayo, less na lang yung mangyayari sa inyo at hindi na ganun kalala. Ang sakit na gusto ko sanang i-share sa inyo is yung blood parasitism. So, blood parasitism can be ehrlichiosis, anaplasmosis. Yung dalawang yun ay bacteria at yung pangatlo ay babesiosis, which is a protozoa. So, yung mga yan ay microorganism na nasa loob ng garapata. So, ang sakit po na blood parasite ay nakukuha sa garapata. So, kapag hindi po kayo nagbibigay ng tick and flea preventives, is magkakaroon po or posible magkaroon ng ganyan ng inyong mga aso. So, magkano nga ba yung mga tick and flea preventives natin? Alamin natin yan. Ng tick and flea preventives, depende kung ano yan. Dito sa clinic, we have 2 options. Actually, 3. Yung una ay shampoo, but it only lasted yung protection niya for 3 days only. Meron din naman po tayong nuggets, which is a very good product. It starts with letter N, and the second word is letter S. So, yung product na yan is kinakain ng aso at effective siya for 30 days. So, it will prevent yung mga sakit like sa tick and flea, heartworm, bulate sa tiyan, as well as mange or yung mga parasites sa skin. So, ngayon, magkano naman yan? It usually ranges around 600 to 900. Depende sa timbang. So, mababa pa rin siya, di ba? And then, lastly, we have collar or yung sinusuot sa leeg. It lasts for 8 months. Pero, depende sa timbang ng aso, 1,680 to 1,880 yung presyo ng collar na yon. So, for the brand, you can ask your nearest veterinarians kung ano yung mga products na sinusuportahan nila or nire-recommend nila. Pero sa akin, yun yung mga options na meron dito sa clinic. Kasi yun yung brand or yung brand na usually kong ginagamit. So, napakamura. 500 to less than 2,000 lamang yung prevention para sa garapata. So, kapag meron kayong preventives against garapata, wala na yung nakakairitang mga parasites sa balat ng inyong mga aso or pusa, mawawala din yung chance na sila ay magkaroon ng blood parasite, diba? So, magkano nga ba naman yung treatment na nagko-cost sa mga pasyente natin na usually nagpa-positive with blood parasite? So, para ma-cut ko or ma-cut short natin yung about that is papakita ko na lang sa inyo yung picture ng isa kong patient kanina kasi saktong-sakto may pasyente akong may blood parasitism. So, magkano yung naging bill niya? Ito yon. So, ito yung bill nung client namin. Ayun yung mga ginawa natin, no? Ano ba yun? Consultation, comprehensive, complete blood count. Ito yung bill natin. A total of 7,000. And 7,300 plus. So, yan yung pasyente ko kanina na mayroong blood parasite. Tapos, sorry, kumain ako. Blood parasite yan. Pero may kasama rin kasing grooming to eh. Kaya, tanggalin na natin yung less 500 dito for the grooming. Roughly around 6,000. Plus the discomfort, no, nung pasyente. So, ibig sabihin yan, kung ipe-prevent natin to, it will only cost you around 500 to 2,000 or minimum 1,800. Ay, maximum 1,800. Maximum na yun Versus sa ganitong bill, imagine niyo napakalaki ng difference nila, 'di ba? So, plus yung sakit, 'di ba? Yung sama ng pakiramdam na mararamdaman ng inyong mga aso, 'di ba? Nakakaawa. So, rather than experiencing or let them experiencing yung mga ganyang sakit, mas mura pa rin talaga yung prevention. So, napakadaling i-prevent ng blood parasite, just prevent ticks, okay? Punta na tayo sa pangatlong sakit. Yung pangatlong sakit na napakadaling i-prevent is yung bulate sa tiyan. So, magkano lang yung deworming? Ideally, every 3 to 6 months dinideworm yung aso, depende sa activity nila. Pag sila ay naglalakad sa lupa, damuhan, ideally every 3 months. Pero kung indoor dogs lang sila or cats, pwede na yung 6 months lang. Pero yon, ang deworming, it depends sa weight. Pero usually, yung 2 to 10 kg sa amin is 250. Depends sa clinic, no? Depende yan sa presyo ng clinic. I don't know kung magkano sa iba, pero sa amin ganun.
So, yung may mga bulate po kasi na pwedeng mag-cause ng problema sa internal organs, anemia, pwede rin sila mag-cause ng emaciation or yung malnutrition ng inyong mga dogs, which is nakakalungkot isipin. And then, isa pa doon, aside from the fact na meron silang debilitating cause sa mga dogs and cats natin, pwede pang mahawa ang inyong family or kayo mismo. So, may mga bulate po kasi na tinatawag na zoonotic disease kung saan pwedeng mahawa ang tao at ang hayop. So, if your dog or cat has those kinds of worms, merong chance na mahawa din po kayo doon. So, hindi lang siya yung maapektuhan, pati kayo. So, versus doon sa prevention, magkano lang yon, 250 or more or less, di ba? Mape-prevent natin yung mga ganitong klaseng incidents na maaari kayong mahawa at maaaring mapahamak ang inyong mga aso or pusa. So, it's best always to have them deworm and prevent yung mga ganitong sakit before or bago pa man sila magkaroon nito. Doon sa mga sinabi ko that prevention is always better than cure, pinakita natin kung magkano yung presyo ng mga preventions natin like vaccines, dewormers, tick and flea preventives versus doon sa presyo na ginagastos ng mga owners kapag ka nagkakasakit na ang kanilang mga aso. Definitely, hindi ko naman sinasabi na kasalanan to ng mga fur parents kasi hindi naman po lahat ng fur parents alam yung mga dapat nilang gawin. So that's why we have this channel, nandito si Doc Jello. We are sharing and other veterinarians as well ay nag-advocate ng proper education sa ating mga clients para matuto sila kung paano i-prevent yung mga sakit na yan. At dapat po magampanan natin to para maiwasan yung mga sakit na maaaring makapag-cause ng illness sa inyong mga aso at makapagpasakit ng mga bulsa natin. It is always better to prevent than to treat. Napakadali po nun. And isa pa, ang mga aso po kasi kapag nagkakasakit sila, napakabilis. Pwede nila ikamatay ito, lalo na yung mga viral infection. Napakabilis lang talaga. So, kailangan po natin maging maingat, kailangan natin maging masinop sa ating mga dogs and cats. If kailangan natin sila paglaanan ng ating monthly budget, please do so para sa ganun hindi na tayo umabot sa point na mas mahal pa yung kakaharapin natin. So, take note of that. Liman ng inyong aso or pusa ay magkaroon ng sakit na tulad ng sinabi ko kanina ay malala. Hindi po ideal na kayo ay mag-resort sa mga home remedies or yung mga advices na nakikita ninyo online. So, always consult veterinarians and always bring them sa veterinarian para ma-assess sila ng maayos. So, I also discourage then yung pagbibigay ng medications or pagsa-self-medicate lalo sa kanila kasi baka mamaya imbes na umigi sila ay mas lalo pa silang lumala. So, yun. Always visit your veterinarian and we will help you. So, lumipat ako ng pwesto, tinry natin dito sa examination room 1. So, I hope meron kayo natutunan. Sana ma-prevent niyo yung mga sakit na yan at huwag na nating hintayin na tamaan pa sila ng sakit. Less na sa kanilang paghihirap, less pa sa inyong mga gastos. Diba? So, you agree with that. So, if you haven't subscribed yet, please do subscribe with this channel and ring the bell for notifications para alam nyo kapag nag-upload ako ng susunod kong video. If you've learned something from this video, kindly share this to other fur parents para naman hindi lang kayo yung natuto, pati yung iba din, di ba? So, yun yung ating tema dito sa ating YouTube channel. I'm making videos to educate, I'm making videos to help fur parents sa mga tama nilang dapat gawin para sa ikabubuti at sa magandang kalusugan na mayroon ng kanilang mga fur babies. So, salamat po for watching and reaching this video. I hope to see you again sa susunod kong video. Please do support me in my TikTok videos. I do have TikTok, I do have Facebook account, I do have Instagram account. Lahat po sila ay Doc Jello TV. And you can also join me in my live stream every Tuesday, 12 noon sa FYE channel using Kumu app. So, pwede kayo mag-download ng Kumu app and then join me on my live stream. Bukas, no? Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Makakahabol pa kayo. Pero yun, salamat po for watching and sana makasubscribe din kayo. Support me in this channel and in my advocacy of healthy fur babies. Okay? So, salamat po again. Duty na uli ako. Bye-bye!